Tinawag kang mahiyain, kakaiba, walang kwenta kausap. Akala nila wala kang masasabi. Pero isang araw nagsalita ka at nagbago ang lahat. Iba yung dating ng mga salita mo. Hindi sila handa. Bigla na lang tumahimik yung mga laging maingay. Nakikinig ang buong kwarto. At doon nila na-realize, hindi ka tahimik dahil mahina ka. Tahimik ka kasi hindi mo sinasayang ang hininga mo. Pero heto ang ayaw aminin ng karamihan. Kung isa kang tahimik, hindi ka dehado. Sanay ka lang na paniwalaing ganyan ka. Gusto nilang isipin mong ang kapangyarihan ay para lang sa maingay, na ang kumpiyansa yung puro daldal, na ang pamumuno yung laging nasa spotlight. Niloko ka nila. Kasi ang totoong nagpapatakbo ng mundo, yung totoong may epekto, hindi yan yung maingay. Yan yung tahimik pero kalkulado, kumikilos ng hindi nagyayabang at nagsasalita lang kapag may kabuluhan. Ang pagiging tahimik hindi kailanman pagkakamali. Yan ay kapangyarihan, kapangyarihang nakatago, kapangyarihang hindi napapansin, kapangyarihang hindi nila inaasahan. Binabaliwala ka ng mundo at yan ang pinakamalaking pagkakamali nila. Hindi hinabol ni Jesus ang kasikatan, hindi nakiusap si Moises para mapansin. Si David, hindi siya ang pinakamaingay sa magkakapatid, pero nung oras na ng laban, pinabagsak niya ang higante. Si Jose, hindi siya palasigaw, pero dahil sa talino niya, pinagkatiwalaan siyang mamuno sa buong bansa. Hindi sila ang pinakamaingay, pero sila ang namuno. Dahil alam nila kung kailan tatahimik, kailan kikilos, at kailan titira. At ikaw, may ganong kapangyarihan ka rin kung titigilan mo na ang palusot at simulan mo na tong gamitin. Tama na ang paghingi ng paumanhin dahil tahimik ka. Tama na ang paghihintay ng permiso. Tama na ang pag-iisip na kailangan mong baguhin ang sarili mo para manalo. Dahil ang totoo, ginawa ka para dito. Ito kung paano mo didigdigin ang buhay kahit tahimik ka. Number 1, yakapin ang pag-isa pero huwag maligaw sa loob nito. Ang pag-iisa pwedeng maging pinakamalakas mong sandata o pinakamadilim mong kulungan. Anong pagkakaiba? Kung paano mo ito ginagamit? Si Jesus lumalayo para manalangin. Hindi para tumakas, kundi para muling magpuno ng lakas bago sumabak ulit sa laban. Si Moises taon ang ginugol sa ilang, hindi para magtago, kundi para hinangin bilang pinuno. Ikaw, anong ginagawa mo sa pag-iisa mo? Maging totoo ka. Binubuo mo ba ang sarili mo? Pinapatalas mo ba ang isipan mo? Pinapatibay mo ba ang pananampalataya mo? O baka naman nalunod ka na sa distractions, kalilito sa bawat galaw at kinukumbinsi ang sarili mong hindi ka pa handa? Ang oras ng pag-iisa mo, pwedeng gawin kang unstoppable o panatilihing mahina. Walang gitna. Kung hinihintay mo pa ang tamang timing, eto na lang. Wala yan. Walang perfect opportunity. Walang magic sign. Either pinapatalas mo ang sarili mo sa katahimikan o nananatili kang nakakulong dito. Dahil ang mga lalaking sanay sa pag-iisa, delikado yan. Hindi dahil sa isolated sila, kundi dahil hindi nila kailangan ng audience. Karamihan takot sa katahimikan. Kailangan nila ng ingay, attention, validation para lang maramdamang buhay sila. Tumatakbo sila palayo sa pag-iisa dahil sa katahimikan, napipilitan silang harapin ang sarili nila. Pero ikaw hindi. Pag niyakap mo ang pag-iisa, hindi mo na kailangang humingi ng approval. Hindi mo na hinihintay ang permiso. Hindi mo na kailangan ng mundo para sabihin kung sino ka. Nagkakaroon ka ng malinaw na pagkakakilanlan. Matatag, matulis ang focus. Habang abala silang humahabol sa atensyon, ikaw pinapatalas mo ang isipan mo. Habang inuubos nila ang oras kakaprove ng sarili nila, ikaw tahimik na binubuo ang sarili mo. At pag na-realize nila yung ginagawa mo, huli na. Dahil ang lalaking hindi kailangan ng crowd, kayang kontrolin ang sarili. At ang lalaking kayang kontrolin ang sarili, kaya niyang kontrolin ang lahat. Gamitin mo ang pag-isa mo. Dahil kung hindi, gagamitin ka nito. Number 2, ang lalim mo ang sandata mo, huwag mo sayangin. Karamihan ng tao nabubuhay lang sa ibabaw. Marami ang nagsasalita pero hindi nag-iisip.
Nakikinig pero hindi talaga umiintindi. Kumikilos pero walang direksyon. Pero ikaw, iba kang tumingin. Mas malalim kang mag-isip. Mas malinaw kang mag-analyze. Mas totoo kang makaramdam. Hindi yan kahinaan. Yan ang lamang mo. Pero ito ang problema. Ang lalim na walang aksyon, basura lang. Kahit gaano mo paplanuhin sa utak mo, kahit ilang ulit mong balik-balikan ang mga senaryo, kung hindi ka gagalaw, wala rin yan. Tingnan mo ang mga lalaking ginamit ng Diyos. Si Moises hindi pala salita. Si David hindi siya ang pinakamalaki. Si Jose hindi maingay. Pero anong meron sila? Karunungan, discard, action. Si Moises pinamunuan ng buong bayan. Si David pinabagsak ang higante. Si Jose namuno sa buong Ehipto. Hindi sila puro dakdak. Tahimik silang kumilos at hayaan ang gawa nila ang magsalita. Pero hindi nila ginawa mag-isa. Kasama nila ang Diyos. Doon nanggagaling ang tunay na kapangyarihan. Ang isipan mo ay sandata. Patalasin mo ito. Pero hayaan mong ang Diyos ang gumabay dito. Ang talino mo ay regalo. Gamitin mo ito, pero ipailalim mo sa Kanya. Ang lalim mo ay kapangyarihan, pero walang saysay yan kung lagi kang nagdadalawang isip at hindi ka umaakto sa pananampalataya. Dahil ang totoong pananampalataya, hindi lang yan dasal. Action yan. Manalangin ka, kumilos ka, at hayaan mong ang Diyos ang kumumpleto ng galaw mo. Oo, kailangan ng mundo ang mga lalaking marunong mag-isip, pero sumusunod ito sa mga lalaking kumikilos, yung mga lalaking ginagabayan ng Diyos. Kaya tama na ang pag-upo sa talino mo. Tumindig ka, kumilos ng may layunin. Kumilos, kasama siya. Number 3, kontrolin ang isip mo, takot ang kalaban. Maraming tahimik na lalaki talo na agad bago pa magsimula. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil ang pinakamalaking labanan nasa isipan nila. Sobra kong mag-isip, lahat ng posibleng mangyari inuupuan. Pinagpapalitan ng takot bilang pag-iingat o paghihintay ng tamang oras. Hanggang sa hindi na sila nakakakilos, nabaon na sa sariling utak. Pero eto ang totoo, sinungaling ang takot. Hindi ka nilikha ng Diyos para mamuhay ng maliit, takot o walang kasiguraduhan. Binigyan ka niya ng isipan na may kapangyarihan, hindi ng espiritu ng takot. Pero ang dami, hinahayaan ang sariling isipan na maging kulungan nila. Lagi nilang sinasabi, hintayin ko muna yung sign. Eto na yung sign, humihinga ka pa. Kaya kumilos ka na. Laging nariyan ang takot, hindi yan basta nawawala. At habang mas lumalalim ang pag-iisip mo, mas lalakas ang boses ng takot. Pero tandaan mo, ang takot na nanalo lang kapag hinayaan mo. Nung inutusan ng Diyos si Josue na mamuno, hindi niya sinabi, hintayin mong maging matapang ka. Ang sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Ang tapang, hindi yan kawalan ng takot, kundi yung kilos na ginagawa mo kahit natatakot ka. Makapangyarihan ang isipan mo. Pwedeng maging pinakamalakas mong sandata o pinakamabangis mong kalaban. Bawat segundong inuubos mo sa pagdududa, segundong ninanakaw mula sa layunin mo. Kaya tigilan mo na ang pagpapakain sa takot mo. Gutom ang kailangan nito, hindi attention. Hindi mo kailangan ng mas maraming oras. Hindi mo kailangan ng mas maraming motivation. Kailangan mo ng kumilos. Dahil ang lalaking marunong magpigil at magkontrol ng isipan niya, walang makapipigil sa kanya. Number 4, magbuo ng estratehikong samahan, kalidad bago dami. Maraming tahimik na lalaki ang naniniwala na kaya nila mag-isa, na hindi nila kailangan ng ibang tao, na sapat na sila. Delikadong kasinungalingan yan. Kahit ang pinakamalalakas na lalaki, hindi naglakad mag-isa. Si Jesus may mga disipulo, si Moises may Aaron, si David may mga mandirigmang kasama. Kung sila nga kailangan ng tamang tao sa paligid nila, ikaw pa kaya? Hindi mo kailangan ng maraming tao, pero kailangan mo ng kapatiran. Ang mundo, binebenta sa iyo ang lone wolf fantasy. Gina-glorify nila ang isolation. Yung imahe ng stoic, emotionless sigma male na laging mag-isa, walang tiwala sa kahit sino at kumikilos sa katahimikan.
Astig pakinggan, di ba? Molly, hindi yan lakas, bitag yan. Palusot yan ng lalaking ayaw humarap sa katotohanan. Kasinungaling ang ginawa para mapagtakpan kung bakit siya hindi lumalago, walang disiplina, walang gana, walang direksyon. Kahit ang pinakamatalinong lalaki sa kasaysayan alam ang totoo. Kung paanong ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, gayon din ang tao sa kanyang kapwa. Ang lalaking walang matibay na samahan, madaling target. Ang lalaking walang accountability, papunta na sa kapahamakan. Hindi ka basta-basta aangat. Angat ka depende sa kung sino ang kasama mong naglalakad. Kaya tumingin ka sa paligid mo. Mga mandirigma ba ang kasama mo? O mga hangal? Mga lalaking itinutulak ka palapit sa layunin mo? O mga distraction lang na nagpapanggap na kaibigan? Dahil kung mahihina ang mga nasa paligid mo, magiging mahina ka rin. Yung lone wolf, hindi yan makapangyarihan. Godam yan. Pero ang isang pakong nakatutok sa iisang direksyon, walang makapipigil. Pumili ka dahil ang mga taong kasama mo pwedeng magpatalas sa'yo o pwedeng bumungi hanggang sa mabasag ka. Number 5, mamuno sa paraan mong totoo, tigilan ang paghingi ng permiso. Karamihan sa mga lalaki laging naghihintay. Hintay ng tamang oras. Hintay ng tamang pakiramdam. Hintay ng approval ng iba. At yan mismo ang dahilan kung bakit sila nananatiling nakatali. Kung naghihintay ka pa ng permiso para mamuno, talo ka na agad. Gusto ng mundo paniwalaan mong ang pamumuno ay para lang sa pinakamaingay, pinaka-extrovert, pinakapalakaibigan. Kasinungalingan yan. Ang pinakamalalakas na pinuno, hindi yan yung pinakamadaldal. Yan yung mga lalaking marunong mag-isip bago kumilos, kumikilos ng kalkulado at iginagalang kahit hindi naghahabol ng atensyon. Tingnan mo ulit ang mga lalaking ginamit ng Diyos. Si Moises, hindi natural na tagapagsalita pero pinamunuan ng bayan. Si David, hindi siya ang pinakamalaki pero nanalo sa mga digmaan. Si Jose, hindi maingay pero namuno sa buong Egypto. Tahimik sila, hindi sila pabigla-bigla pero di sila mapipigilan. Ang mga tahimik na lalaki, hindi sila namumuno sa pamamagitan ng atensyon. Namumuno sila bilang pundasyong inaasahan ng lahat. Tahimik silang nagmamasid, nag-analisa at nag-iisip ng diskarte bago gumalaw. At kapag kumilos sila, tiyak, epektibo, makapangyarihan. Ang lalaking tumatangging mamuno ay lalaking pumipiling sumunod kahit hindi niya aminin. Kaya tigilan mo na ang paghihintay, tigilan mo na ang pagdadalawang isip, tigilan mo na ang kakaisip na kailangan mong maging mas extrovert, mas palabiro, mas katulad nila. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo lang, tumindig sa paraan mong totoo. Dahil ang tunay na leader, hindi humihingi ng permiso, kumikilos siya. Sobra na ang oras na ginugol mo sa gilid. Sobra na ang pagdadalawang isip. Sobra na ang kakaisip at paghihintay. Alam mo na ang totoo ngayon. Ang pagiging tahimik mo hindi kahinaan. Sandata mo yan. Pero walang silbi ang sandata kung hindi mo ito ginagamit. Ang mundo ay para sa mga lalaking kumikilos, nag-iisip at tumatama ng eksakto. Hindi sila naghahabol ng atensyon pero iginagalang sila. Hindi sila madalas magsalita pero kapag nagsalita sila, tahimik ang lahat. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.